Maraming salamat ma'am sa mga free-let video content mo po. Big help po talaga sa journey ko ngayong LPT na po ako. First taker, Bachelor of Technology and Livelihood Education. Major in from Sir Franz. Hi teachers! Hi future LPTs! Kamusta? Kamusta? Maraming salamat po ulit. And hoping sa mga March 2024, isama nyo din ako sa journey ninyo. At eto na, bibigyan ko na kayo ng mga blessing. Char! And here's another topic that you should know before taking the board exam. By the way, sa lahat ng mga gustong mag-top, pumasa, kailangan share your blessing. Alam nyo, kapag may mga information kayong alam, matuto kayong mag-share din. Mas masarap yung nakakatulong tayo habang tayo umaangat din. O, di ba? Okay, Prof. Ed muna yung mga sinishare ko sa inyo. And ang subject ay Foundations of Education. Okay, given the fact that the early post-war II period began with a few career options, which of the following is the most likely reason why many women choose teaching as a life career during this period? A. It is the most highly paid profession. Alam nyo, kaya ako pinili talaga maging teacher kasi ito yung pinakamataas ang sweldo sa lahat ng profesyon. B. It is suitable for women who lack technical skills. Ay nako, kaya pinili kong maging teacher kasi medyo mahina ako pagdating sa mga technical skills. C. It is a woman's not a man's career. Oo, kaya naging teacher ako kasi ito yung talagang trabaho ng mga babae. Hindi hindi 'to pang trabaho ng lalaki. And letter D, it is the most respected occupation for women. Kaya ako naging teacher kasi nafi-feel ko na ang taas ng respeto ng tao sa akin. What is your answer? A, B, C, or D? Comment your answer. Okay, the answer is letter D. It is the most respected occupation for women. Again, the answer is letter D. Okay, may bibigay akong isang tanong sa inyo. Which of the following situation can show that a teacher is chill in a tense of situation? Ano yung ibig sabihin netong chill na to pagdating sa mga tense situation? Dalawa lang na choices ang ibibigay ko. A. Not passive but active. B. Not excited but calm. Again, A. Not passive but active. B. Not excited but calm. Ano yung ibig sabihin ng chill doon? A or B? Okay, the answer is, comment your answer. Okay, the answer there, ang ibig sabihin ng chill po, tandaan ninyo, is not excited but calm. Hello, Ma'am Crisita. I'm one of your follower here in TikTok. Lagi ako nanonood ng Prof. Ed video mo. And di ko ina-expect na ang laki ng rating ko. Hi, teachers! Hi, let's September takers, passers. Congratulations po! And all glory to God. Teachers, maraming salamat po uli sa pagtitiwala ninyo sa mga content na ginagawa ko dito. Pero sasabihin ko, nakuha nyo yung rating na yan dahil sa kasipagan ninyo, dahil sa pag-aaral ninyo, dahil magaling kayo, dahil matalino kayo. Pero sa totoo lang, no, nakaka-enjoy talaga sumagot ng Prof. Ed, mga situational sila. Pero hindi ko alam, mas mataas ang Gen Ed ko. Char! And hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako or hindi. Kasi ang sabi ng iba, sa akin lang daw sila nag-rely. I mean, sa mga content, sa mga pinapanood nila dito. Sa mga Let March 2024 takers, eto po ang sinasabi ko sa inyo, wag lang po kayo magpo-focus. I am thankful kasi nanonood po kayo, pinagkakatiwalaan niyo po yung mga pinagsasabi ko dito. Pero please lang, gawin niyo lang po itong pandagdag. Or kung may mga hindi kayo naiintindihan, I hope talagang napapaliwanag, nagiging maliwanag sa inyo ang isang topic. Pero wag lang po kayong magfo-focus dito. Kailangan mag-review din po kayo sa mga iba pang lecturers, sa mga ibang review na pages like that. Mas maganda, mas maraming sources. Especially yung mapagkakatiwalaan. Kasi yung iba talaga, sabi nila, sa akin lang daw sila nag-focus, kaloka kayo. Kung gusto ninyong mag-top, mas maganda, mas marami kayong alam. Siyempre, sipag, tiyaga, maaga na din mag-review. So, mag-review na tayo. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, let's answer this. What factor contributed to the great demand for teachers during the American regime? Okay, nung panahon kasi ng mga Amerikano, sa atin dito, nagkaroon ng kailangan ng maraming teachers. At anong dahilan?
A. Rationalist period for the next generation. B. American literacy modeling. C. Democratic tutoring of the country. And letter D. Opening of the free public education. What is your answer? Okay, comment your answer. Okay, the answer here, bakit nangailangan ng maraming teacher nung panahon nung Amerikano? Okay, the answer here is letter D, opening of the pre-public education po. Kasi nung panahon na po ng Amerikano ay nagkaroon na ng pre-public education. Okay, kapag nasagot mo to, papasa ka na. Kilala mo ba kung sino itong mga first American teachers dito sa Pilipinas? The first American teachers in the Philippines were sino? Ano po? Okay, kapag nasagot mo to, pag parehas tayo ng sagot, papasa ka na. Okay, the answer is soldiers. Again, soldiers po ang sagot dyan. At yun lamang po. Thank you po. Ma'am, pa-drills po about ethics. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? So ngayon, dahil nga medyo mahaba-haba na yung time natin, meron tayong time, kahit bakasyon sa mga teachers, bakasyon ba talaga? Sa mga gustong pumasa, sa mga gustong mag-top, walang baka-bakasyon, magre-review tayo. And here's another topic that you should know before taking the board exam. So let's answer this question sa Prof. Ed ito. The feeling of unpleasantness or disorientation when one goes to an unfamiliar setting is called, o diba, nagmamadali, basahin natin ulit. The feeling of unpleasantness, yung nararamdaman mong hindi kasiya-siya, disoriented. Kapag daw nasa isang lugar ka na hindi ka familiar, ano kayang tawag natin sa mga ganon? Ito yung mga nararanasan, nararamdaman ng mga bagong teacher, nakakain lang sa DepEd. Oh, ano yon? A. Cultural relativism. B. Culture shock. C. Cultural imagination. And letter D. Skeptical receptivity. What is your answer? Comment your answer. Yung mga nagko-comment, yan yung mga pumapasa. Yan yung mga nagtatap. O, di ba? Okay, the answer is, isigaw mo na. Okay, the answer here is letter B, culture shock. Naalala ko noon, nung nagre-review ako sa CBRC, more on yung sinasabi nilang example dito. Yung mga taga-ibang bansa, pag pumupunta sila dito sa Pilipinas, na culture shock sila kapag kumakain tayo nung balot. Ayun, yun yung natatandaan kong example nila. Halimbawa, ikaw na taga-probinsya, pupunta ka sa Manila. 'Di ba yung mga nakikita mo, ha? Bakit sila nag-PPDA? 'Di ba naku-culture shock ka? Example lang yon. So the answer is letter B, culture shock. Nagugulat ka sa mga nakikita mo. So ganyan ang mga sagutan pagdating sa Prof. Ed, situational. Okay, another, sinisipagan ako. Kaya magsipag kayo dyan. From an overview of education, who is at the center of the education system? Sino ba ang nasa gitna ng education system? Sino ba ang mahalaga? A. The professional teacher. B. The parents and the community. C. The Filipino child. D. The school administrators. Who is at the center of the education system? What is your answer? Sino ba ang nasa gitna? Kung wala sila, walang school, walang teacher. O, alam niyo na yung sagot. What is your answer? Okay, the answer is letter. Comment your answer. Tigring. Baliw yung nagre-review. Okay, the answer is letter C, the Filipino child. Again, the answer po is the Filipino child. At yun lang.